doesn't mean there won't be law. Hindi po. But people will be the one to dictate the law. Yan po ngayon. For example, some of the first world countries want to legalize abortion. Itong country na ito, galit na galit sa mga terorismo to. Napakasama ng mga terrorism na yan. Imagine bobombayin mga tao, mga inosenteng tao, take note. Inosenteng tao, bobombay nandoon, mamamatay, mga minsan, sa kanila, inosenteng tao, yung mga 30 years old, 50 years, yung walang kinalaman sa gera, inosenteng tao. Totoo naman. Civilian, inosenteng tao in the sense na hindi naman sila kasama sa gera. Nasasama lang sila. Kaya inosente nga naman. Dinadamay mga walang puso mga brutal yung mga taong yan. Walang kaluluwa yung mga taong yan. Yung mga terorisme, wala talaga. Kaya masasama talaga. Bombay yan. Patayin yan. Huwag bigyan ng distansya yan. Oh, really? Masama sila. Oh, yes. Sobrang sama sila sa ginagawa nila. Pero, yung ginagawa ng bansa mo, na yung bata, hindi pa pinanganganak, pinapatay mo na. At pinayagan mong patayin. Gaano kasama yun? Ito mga terorista, ang pinatay nito, at least, nabuhay na ng 20 years, nabuhay na ng 50 years, nabuhay ng 5 years, nabuhay ng 10 years, dito sa lupa, nakita na ang mundo. Ito, hindi pa lumalabas sa tiyan ng nanay niya, papatayin mo na. Sino ngayon ang mass terrorismo? Sino? Hindi ako against sa kanila. Against ako sa legalize ng abortion. Pagpatay ang abortion. Tandaan po niyo. Para sa akin, family planning, hindi. Dahil hindi pa po bata yun. Pero yung abortion, grabe po yan. Matinding kasalanan po sa harapan ng Lord. Matindi pa sa mga terorista na nagbobomba, pinapatay yung mga tao na may edad na pinapatay. Mas matindi yun. Kasi yung tawagin, inosente. Sino mas inosente? Itong mga taong ito na buhay na sa mundo o itong hindi pa pinanganak sa mundo, pinatay mo na? Sino mas inosente? Mas inosente yan. Yan ang abortion. Yung mga batang kakawag-kawag doon sa kanilang aasa talaga na doon sila, mabubuhay sila at mag-aantay ng liwanag. Pag hinugot sila, umuhayan, nakita na ang mundo. Pero mo hindi pa lumalabas ang sinupupunan ng kanyang nanay, pinapatay mo na doon sa loob. Imagine, may mga korte na yan. Minsan may mga kamay na maliliit yan, umuusbong na yung mga daliri niyan, tapos papatayin mo. Tapos legal! Grabe. The laws in California are lenient that simple theft and robbery are uncontrollable. Yung mga simple mga pagnanakaw, sa kanila hindi kinokontrol. Yung mga slight physical injuries, cases are easily dismissed. Baliwala na sa kanila. Yung mga ransacking or damaging mga cars and property, ay, usong-uso sa kanila. Parada mo yung kotse mo, babasagin yung salamin, kukunin yung mga nasa. Hindi man nanakaw yung kotse, sa loob kukunin yun. Iba naman talagang binabasag lang yung salamin, pipirwisyoin ka lang. Hindi na pinapansin ng mga pulis. Wala na. Parang legal na yan. Parang gano'n na. Ganun katindi si Baal. Ganun katindi si Baal. Akalain mo, mapasunod mo, gobyerno. Kanya nga lawless. May law. Walang law ang government. Meron silang sariling law sa sarili nila. The police have no choice but to tolerate them. Why? The city is controlled by the spirit of Balaam or paganism na control yung kanilang lugar. Unfortunately, some, they legalize prostitution, gambling, cocaine. Sa kanila, cocaine legal. Many other unlawful acts, nililegalize nila na hindi na nila kayang pigilan yung mga tao. Hindi nila kayang pigilan. Hindi nila kayang suhitohin yung mga tao. Sila na nagbebendo sa tao. Ang batas ang nagbebend sa tao. Samantala, Romans 13, ang Diyos ang nagbigay ng batas. Ang Diyos ang nagbigay ng government. Ang Diyos ang nagbigay ng authority sa kanila. Pero wala sila magawa. For society is exchanging evil for good. Right for wrong. Truth
for lies. Binabaligtad po nila. And they're fighting for it. Meron pang, nagrarally pa yan, may mga placard pa yan, legalize abortion, legalize LGBT, legalize. Yun ang sinisigaw nila para sa government. Lawlessness means there's no honor. Wala na pong honor dyan. Yung mga babae minsan nandun sa bar sumasayaw, humutubad, sumasayaw, wala na pong honor. Wala nang dignity. At sa mga politiko, iba, naggrabe sa corruption, wala na ang dignity. Hindi na pinag-uusapan yung pangalan ko, madudumihan, wala na po. Saka na ba sa kumita ko, kawawa na may mga tao, wala na yan. Personal boundaries in these environments, wala na po. Wala nang boundary, wala na po. Free for all. Sige, okay lang. Anything goes. Ano gusto mo, gawin mo? It turns out to be a culture where everyone does whatever they please. Kung anong gusto mo, gawin mo. Ganyan ngayon. Oh, malapit na yan dito sa atin. Because there's no consequences from any violence. Wala silang accountability. Walang repercussion sa kanila. Wala. Kaya okay lang gumawa sila ng gano'n. Kaya ang world po ay mundo ng nagiging pamugaran ng walang habas na kasamaan. Dinescribe pa sa Romans 1:28-32. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip. Ito pagkatapos sabihin lalaki sa lalaki, babae sa babae, hinayaan na sila ng Diyos. Masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Alipin, kabuktutan, kasakiman. Alam niyo siguro ibig sabihin ng kasakiman. Napakaraming tao sakim sa pera. Meron na, sige pa. Pati mga taong kawawa, wala nang lupa, kinukuha pa rin yung lupa niyan, kayod pa rin ang lupa niyan, ang dami ng lupa, kukunin pa rin yan. Kanya sa ganung klase ng tao, ni lupa sa paso, huwag kang magpapakita dyan. Kukunin yan. Pati paso, kukunin yan. Why? Sakim. Masamang pag-iisip, pag-iinggit, pagpatay, pagtatalo. Kita nyo, pagtatalo, ayaw ng Lord. Pandaraya, masasamang hangarin, sila kayo mahilig sa chismes. Chismes. Diyos ko, biblical pala yan. Kasi, yung iba, sharean mo. Uy, alam mo sister, ang sinabi ng Lord sa Matthew 4, alam niyo, anong sinabi? Man shall not live by bread. Ano naman yun? Alam mo, sister, yung palang lalaki doon sa may kanta na nakita mo yun? Saan yan? Grabe pala yan. Oo, grabe talaga. Pero alam mo yun, nagbabasa ng Bible yun. Bible na naman. Sige, wala namang problema. Sige lang, okay. Pero grabe, may kasama pa ng babae. Ano? May kasama babae. Interesado na naman. Ganyan ang tao ngayon. Sana yung katabi mo, hindi ganyan. Kasi, ako natatawa kasi may nakikita akong ganyan eh. Kasi nag-fellowshipping kami. Andok-andok, gano'n-gano'n sa lamesa. Nung magsalta na isa, alam mo pala yun, yung isa natin kapatiran doon, gaganon-ganon, dalawa papae. Ano ka mo? Saan yun? Gumising mo, kunti ko nang pukulin ng kape. Gumising. Kang makikita. Kanya isinama ng Lord, mahihilig sa chismis. Yung mga mahihilig sa chismis. Grabe, malakim ang kasasapitan niya. Ano yung bunganga? Mamamaga o Hindi, tingnan natin. Mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayabang, mapagkatha ng kasamaan, suwail sa magulang! Suwail sa magulang! Ayaw sumunod sa magulang! Marunong pa sa magulang, sinisigawan na magulang, inaangila na magulang. Sa mapupunta yan. Tignan nga natin. Sila'y naging, ano tawag na Lord?
Ano tawag sa chismosa? Ha, chismoso? Ano pa? Ano tawag? Ano mga chismoso pala? Taksel. Ano ba? Walang puso. Akitin yung bigat ng chismis. Pag chismosa ka pala, wala kang puso. Dahil buhay na iba, pinakikialaman mo, nasisira ang buhay ng iba. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ayaw ng Lord na nasisira yung buhay ng iba. Na hindi mo na maalam kung totoo o hindi. At kahit totoo, hindi mo dapat i-chismis yan. Dapat ma-pray mo lang siya. At hindi marunong lumingap sa kapwa. 32. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga chismosa. Chismoso! Ang mga gumagawa nito, sino ba? Ngunit patuloy sila sa paggawa nito ng chismis. Ganun pa rin ang chismis at natutuwa pang makita ang iba na gumagawa rin mga chismosa rin, natutuwa pa rin. Ano? Ano raw ang dapat sa chismosa? Alam ko mabigat yung preaching na ito, ba't napunta tayo sa tawanan dito? Lawlessness refuses to recognize first the government law and second, ito matindi, the divine law. 2 Thessalonians 2:4, who opposes, Antichrist opposes, Baal opposes, Molech opposes, Astoret opposes, and exalts himself above all that is called God or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. In other words, yung salitang oppose ang gusto kong bigyan ng diin. This Baal worship or paganism, which is the spirit of Antichrist, will always oppose the church in every way. In what way? First, by perversion of the real doctrine of salvation and the Godhead. Perversion. Wala na ngayon. Nung araw mga one God, sigaw talaga. Ngayon, tumahimik na. Puro sigaw ngayon, tatlo Diyos, pero hindi sinasabi tatlo Diyos, pero puro tatlo, parinig natin ngayon. Romans 1:18-25, Tagalog, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Pag nagsabi ka na tungkol sa one God, babanatan ka agad, kulto yan, hahadlangan nila. Pag nagpaliwanag ka sa baptism, hahadlangan yan, sigurado. Hindi kasama yan, pananampalataya, hahadlangan nila. Ang Lord na nagsabi, ang sumampalataya at mabautisman, Mark 16:16, ay maliligtas, ayaw pa rin tanggapin. Pilit pa rin binabali ng mga technicality sila, binabali. Ang Lord na nagsabi. Ganyan katindi, yung spirit na yan. Sapagkat, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Paano mo sasabihin mystery? Ang tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil yun ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Next. Mula pa ng likhain ng Diyos, ang salabutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, yung kanyang pagiging invisible, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos, pati pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang madadahilan. Wala na. Oh yes. Ang pinag-usapan dito kung may Diyos o wala, o may tunay na Diyos o wala, yes. Meron na lang inihayag na may tunay na Diyos. Pero inihayag na rin yung kanyang pagka-Diyos. Inihayag na rin. Kaya wala na mystery. At kahit alam na nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man lang. Sa halip, nagkahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Madilim na.
Hindi mo na makita katotohanan. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw sila'y mga hangal. Why? Ito na po, pinanggalingan natin. Tinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ilang milyon ang sumasamba doon sa larawan ng tao na ginagawa nila. Ilan taong namamatay na ginawa nila. At yung iba naman, mismo si Kristo, ginawa nila larawan. Rebulto ni Kristo ginawa na hindi alam ko yun talaga si Kristo. Wala pong litrato si Kristo. Wala pong alam kung anong mukha ni Kristo. Hindi talaga pinaalam ng Lord para hindi sambahin ang tao sa kahoy, hindi sambahin sa bato. Kaya nakikita yung sinasabing, Jesus Christ, hindi ganyan ang mukha ni Kristo po. Ano po yung maitim? Hudyo po siya. Kaya yung mga nakikita nyo gano'n, hindi po gano'n. At hindi rin siya gano'ng kagandang lalaki. Hindi rin gano'n, para makatawag pansin siya, hindi rin po gano'n. Pangkaraniwan lang ang itsura ng ating Lord. Kasi sino ngayon yun? Na sinasamba ng maraming tao. Isa ako sa sumamba dyan. 8 taon akong humila dyan. 5 taon akong pumasan dyan. 8 taon akong pumasan dyan. Dahil gusto ko gumaling yung tatay ko. Nagkasakit yung tatay ko. Sa awa ng Lord, namatay po siya. Ang ginawa ko pa, pati yung maliit, sinasayaw ko pa rin. Yung junior. Ano ba ito? Yung junior. Pastor Ross, galit na galit sa akin to. Pag piyesta ro sa tundo. Ako, piyesta ng tundo. Sama ka. Saan naman yan? Tatas tundo. Bakit? Ito, sasayaw natin ito. Santo ninyo. Ikaw na lang. Nahihiya pala siya isayaw. Kasi, Christian na pala to. Kasi doon sa eskwelahan po, sa Grace Christian, Protestant siya, pero Bible siya lang, hindi naniniwala sa ganyan. Inutusan ko siya. Kuha siya. Pagdating, kasi mangot siya. Pag-uwi na ako, tuwan-tuwa na siya, uwi na kami. Ginawa ko yan. 8 years ko rin ginawa. Buti nga siya, reliable lang siya. Ako, pirmi ako. Akala ko yun eh. Why? May sumusulsul. May sumusulsul. Naniniwala ba kayo? Doon kami sa Blumentritt. Gusto ko rin kasi magpiano. Kasi bata kami, pinag-aaral kami ng piano. Kaya hindi ako mahilig. Pag dumarating yung professor ko, tatago ko sa lalim ng piano, hindi ako makita eh. Pero kahit konti, tumutugtog ako. Tinutugtog ko pa naman Ave Maria. Nasa harapan ko, ngumiti. Ngumiti. Uy, ako, miracle. Miracle. Ako, miracle. Pero natakot ako. Kaya naisip ko, kung miracle to, ba't natakot ako? Ngumiti eh. Kaya pinalikan ko, tinignan ko, hindi na eh, nakapormal na uli eh. Pero noon, nagkaroon ako ng takot. Nagkaroon ako ng takot. Kaya pag bumaba ako sa sala namin, hindi ko tinitignan yun, nasa ibabaw ng piano. Pag nagpiano ako, nakayuko ako. Ganun ako niloko nun. Ganun. At ganun niloloko nun yung maraming tao. Milyon-milyon tao. Imagine yung mga tao halos mamatay. Na doon makikipag-git-gitan talaga. Baka hindi nyo alam kung gaano kagit-gitan doon. Ganun po yun. Ito mismong kamay ko, literal. Ganyan po, ipapasok nyo yung katawan nyo, ipapasok nyo sa ganito. Pipilit mong pala para mahawakan mo lang yung lubid. Pag nahawakan mo na akong, anto ng Diyos, nahawakan ko yung lubid ng Diyos. Yung Diyos namin, hinihila namin yung Diyos namin. Hinihila namin. Muntik na ako mamatay dyan. Mabuti yung tsuhin ni Pastora. Yun din na nag-recruit sa akin dyan eh. Yung tsuhin niya. Bumagsak ako eh. Patumba ako stampede na. Buti nahatak ako pataas. Kundi yari ako, patay ako. Tsaka siguro may calling ako, kanya gano'n. Sabi ng Diyos, sayang din yan. Buhay mo ngayon, sir. Kaya binuhay din ako. Sabi. Pero ilang taon at ilang tao. Baka hindi nyo alam ilang libong tao na ando doon. Makilalang tao na doon pumapasan na hindi alam yung Baal nando sa loob. Mga ibon, mga hayop. At may 4 na paa ng mga hayop na gumagapang, sinasamba rin nila. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa.
nakita nyo, kadugtong yun eh. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, hinayaan na sila ngayon sa maruruming pagnanasa at sa kahalayan. Anong kahalayan? Ang kasunod dito, yun na eh. Babae sa babae, nagtatabi, lalaki sa lalaki, nagtatabi. Pinabayaan ng pati ng ganun. Yun ang resulta. Next. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang nilikha imbes na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakilan paman. Amen. Pangalawang pandaraya, by persuading preachers to compromise church standards. Standards of holiness. Isa yan. Tayo madalas sinasabi ang kulto. Kulto, to God be the glory. Kasi kailangan medyo mahaba, damit ka. Kasi masyado yung banal sila. Pupunta rito, iba, ando doon yung mga damit nila. Hanggang paa ang damit nila. Masyadong banal. Kinikriticize tayo ng iniisip. Extreme po tayo. Although hindi man tayo ganun talaga. Pero ayaw nila. Ang gusto nila pwede sa kanila, kahit maiksi ang damit. May nakita nga ako sa kanila eh. Nag-worship talaga. Mini skirt talaga. Nag-worship. At yung isa mas matindi. Alam mo yung mga churches na ika na yan? Ginagawa pirmi, pinatitigasan, Sunday ka service, Sunday yung service. Okay, paano yung trabaho ng mga tao? Kami yung trabaho sila. Ba't di nyo gawin Lunes? Pwede naman Lunes, pwede Martes, Merkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Pwede naman yan kahit anong araw. Pwede raw kahit anong araw. Pwede nga ba? Tingnan nga natin. Acts 27. Now on the first day of the week, yan po ang araw, first day of the week. Ang first day of the week po, sa history po ay Sunday, hindi Monday. Sunday po. Next, 1 Corinthians 16:2, on the first day of the week, let each one of you something aside, storing up and may prosper, that there be no collection when I come. Para wala nang collection, pagkatapos ng service, wala nang collection. Ihanda nyo na. Yan sabi niya gano'n. Lagay nyo sa basket, kung sa basket nyo lalagay. Kailan? First day of the week. Ang sabi ng Lord. Now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Nung mabuhay ang Lord po, Resurrection Day, Sunday po siya nabuhay. Kaya ang service po ay Sunday ginagawa. Ano pa? Bakit ka dyan sa inyo? Pag naglilingkod sa inyo, pag may trabaho, pinipilit ka. Hindi, pumunta ka. Kung hindi ka pwede mag-ministry. Kasi hindi mo kaya iwan yung trabaho mo. Hindi pa pwede ganyan. Ganun. Actually po, yung po medyo extreme po, hindi po tayo ganun. Sa atin po, pag may trabaho, nag-a-adjust po tayo. Patunayan yung mga teachers mismo magpapatunay sa atin. Ang teachers meeting natin nung araw, 5:00. Sabi nila, hindi ka pa makakarating, gawin ng 5:30. Ginawa kong 5:30. Sabi rin nung ilan, hindi kami makarating, gawin natin 6:00. Ginawa ko 6:00. Humirit na naman. Hindi kami makarating ka, gawin natin 6:30. Yun naman, 6:30. Humirit na naman. Ako na nagsabi, gawin natin 7:30. Yan. Ginawa ko 7:30. Sinusunod ko kasi trabaho yan. Hindi ko kayang paswelduhan. Kaya hindi tayo ganun ka-extreme. Kaya lang pag Sunday, hindi mo pwedeng baguhin ang Sunday. Commitment yan. Ang mangyayari, wala ka ng commitment. Oh God, wag naman. Wag po. Adjust po. Pag gano'n, nag-a-adjust tayo, nag-a-adjust po. Ay, sa meeting, minsan may meeting kami, ay, hindi pa pwede isa, may gano'n, sige, postpone muna meeting, saka na. Eh, kung hindi naman siya kailangan, wala namang problema, sige, mag-absent ka, kami na lang mag-meeting. Gano'n naman tayo, hindi tayo extreme po. O kanya dyan sa pati niya, ito pinapaalam ng Lord sa atin po. Ang pagsiserve po, kailangan may commitment po. At tulad ng pagdating nyo ng Sunday, ito ginawang Sunday ng Lord, kanya nga tayo nag-adjust natin. Meron tayong pang 10:00, meron pang 1:30, meron tayong pang 4:30. Wala ka na masasabi. Pumapasok ako sa maaga. Ayan, 4:30, meron tayo. Kasi pumapasok ako ng 1:00. Ayan, meron tayo ng 10:00. Wala ka na anya na. Pero hindi pwedeng hindi Sunday. Sunday po ang talagang worship ng lahat. Hindi tayo Sabadista, Sabado po. Tayo po hindi, Sunday talaga. Para may commitment mo bilang Christian, meron ka namang Christian responsibility na pagdating ng Sunday. Alam mo, magsisimba ka. At ganun din, pag mag-a-apply ka at sinabi sa'yo, pero hindi pwede Sunday, may pasok ka, tanggihan mo na agad. At makikita mo kung paano ka naman, dyan na nga papasok ang pananampalataya mo eh. Kasi ilang beses, ang dami na nagpatotoo sa atin, may pastor pa nagpatotoo eh.
Friday sa Dubai eh. Friday sa kanila, ang pinaka-Sunday, Friday. Ano sabi sa kanya? Ito lang, Mr. Friday, may pasok ka. Ano sabi niya? Pag Friday po, may pasok kayo po. Wag na po. Kung pala yun, nandun na siya. Ginawa ngayong Friday, may pasok dati. Wala. Sinabihan siya, Oy, engineer, ngayon may pasok tayong Friday. Dati, ngayon meron na. Ano sinabi niya? Ay, pag ganyan po, hindi po ako pwede po. Magre-resign na lang po ako. Alam niyo, ginawa? Pagkalipas sa ilang buwan, na-promote pa siya, inumentohan pa siya, dinagdagan pa yung sweldo niya. Kasi ang Diyos ang may-ari niyan eh. Tapos, tayo magse-serve sa Lord. Tayo mga workers, magse-serve tayo sa Lord. Gusto niyo ba wala tayong commitment? Kung kailan niyo gusto, mag-serve. Pag ayaw. Gusto niyo ba ng ganon? Romans 12:1, ano sinabing ganon? Ito sinasabi sa members po ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Present your bodies as a living sacrifice. May sacrifice sa pagsiserve po. Hindi pwedeng wala. And this for all Christians, the word therefore means, in sinabing therefore, doon sa previous po, sa verse 11 po, sa chapter 11 po, in light doon sa chapter 11, in light din po sa 315 verses doon sa chapter na yon. In light din po kung sino tayo kay Kristo at paano naligtas dahil kay Kristo, abay dapat ibigay talaga natin buhay natin kaya tayo ibigay dapat sa Lord natin. Sa Lord dapat natin kaya ibigay yung buhay natin eh. Yung pa kanyang oras lang din natin maibibigay. Sa ginawa ng Diyos sa atin, oras hindi mo maibigay. Sa ginawa ng Lord sa atin, you can lay down your life paalang-alang sa Diyos. Kasi binigay niya yung buhay niya sa atin eh. Sa yung oras lang di mo maibigay. Sabi niya ba, hindi, kasi God is love, ika. Sana love na lang. Yan din, narinig ko sa preacher na yan. Love na lang, ika. Love na lang ng love, ika. Sabi niya, love, puro love. Love na lang ng love. Love? Okay, tama naman ng love eh. But what is love? Yan ang tanong. 1 Corinthians 13:6. Ano sinabi ganon? Hindi niya kinatuwa, ang pag-ibig ay hindi kinatutuwa ang gawang masama. Yan ang pag-ibig. Hindi lahat pwede. Akala lang pag-ibig po yung anything goes, lahat pwede, hindi ganon. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa gawang masama. Ano pa pag-ibig? John 14:15. If you love me, keep my commandments. Sundin mo ako kung mahal mo ako. Yan ang pag-ibig po. Hindi iniisip natin pag-ibig, maunawaan ako ng Diyos, kahit hindi ako magsimba, maunawaan ako ng Lord, kahit gawa akong kasalanan. Hindi po pag-ibig yun. Kasamaan po yun sa harapan ng Lord. Naunawaan po natin. Ilan ang susundin natin? Matthew 28:20. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Lahat susundin po natin. As a matter of fact, Galatians 5:14, ano sinabi ganon? For the entire law is fulfilled. Keep the entire law is fulfilled in keeping one command. Love your neighbor as yourself. Yung lahat ng commandment, sinunod mo pag ginawa mo yan. Sinam up lang yung love. Akala nila yung love, walang bawal doon, walang hindi po. Ang love po, sabihin nun, tinupad mo lahat dahil pag inibig mo ang kapwa mo, hindi ka papatay, hindi ka makakalunya, hindi ka gagano, hindi ka gaganyan, hindi ka gagano. Yung lahat ng bawal, hindi mo gagawin. Ano pa? Next. For the whole law can be summed up, sinam up in this one command, love your neighbor as yourself. Sapati pinapaalam ng Lord po sa atin, mahalin mo ang Diyos mo. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And this is the first commandment. And second commandment is love your neighbor as you love yourself. Yun po ang pangalawa. And in this commandment hang all the law and the prophets. Nandyan na po lahat sa commandment na yan. And unfortunately, even King Solomon was paganized. Nangyari po sa kanya. Na siya po sumamba rin sa Diyos-Diyosan. Pinasok din ni Baal. Ang tanong, why? Bakit siya napasok ni Baal? Gusto niyo malaman? Sa isang linggo, yan po ang topic natin. Ngayon po ay, as a matter of fact, brothers and sisters, hindi ito topic ko, introduction ko lang po ito. Ang topic ko, yung sa susunod na Sunday po, yun na po ang atin tatalakayin.